À l'heure où je vous parle, nous dénombrons une quarantaine de personnes décédées et environ 115 blessés, la plupart grièvement. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad matapos lamunin ng apoy ang bar na Lake Constellation sa ski resort ng Crans-Montana sa southern Switzerland bandang 1:30 ng madaling araw sa gitna ng pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Siksikan umano ang lugar ng mga nagdiriwang nang biglang kumalat ang apoy dahilan upang magpanik ang mga tao sa loob. On a vu des gens brûlés qui passaient devant nous, ils étaient brûlés. Les pompiers, les ambulanciers qui faisaient leur travail, qui réanimaient les gens. Et voilà, c'est terrible. Mahigit 115 ang nasugatan na karamihan ay may malulubhang paso at ilan ay nasa kritikal na kondisyon. Dahil sa tindi ng sunog at dami ng biktima, agad na nagdeklara ng malawakang emergency response kung saan 13 helicopter, 42 ambulansya at mahigit 150 rescuer ang ipinadala sa lugar. Dinala ang mga sugatan sa mga ospital sa Valley. Ngunit dahil agad napuno ang mga ICU, inilipat ang ilan sa Lausanne, Zurich, Geneva at maging sa mga karatig bansa na may specialized burn centers. Ayon sa mga doktor, marami sa mga biktima ay kabataang edad 15 hanggang 25 at ilan ay nakaranas ng third-degree burns at internal injuries dahil sa paglanghap ng toxic smoke. Così, cioè c'è uno di questi ragazzi che è un pochino più profondo ed esteso combustione e gli altri due sono un pochino più superficiali e meno estesi. Abbiamo avuto la garanzia da parte dei colleghi del pronto soccorso che non hanno subito dei traumi per lo scoppio, la deflagrazione che c'è stata. Isinasagawa na ang opisyal na investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Bagamat hindi patukoy ang pinagmulan ng apoy, itinanggi ng mga otoridad na may kinalaman ito sa anumang pag-atake. Patuloy pa ang pagkalap ng ebidensya at pagkilala sa mga nasawi na inaasahang tatagal ng ilang linggo dahil sa tindi ng pinsala. Idineklara ng pamahalaan ng Switzerland ang insidente bilang isa sa pinakamadilim na kabanata ng bansa ngayong 2026. L'incendie qui s'est produit la nuit dernière dans un bar de Crans-Montana constitue l'une des pires tragédies que notre pays ait connues. C'est avec une grande émotion que le Conseil fédéral a pris connaissance de cet événement et c'est en son nom que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Nagdadalamhati naman ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima kabilang ang mga dayuhang nagbabakasyon lamang sa resort. Déjà pour rendre hommage à toutes les victimes, à tous les parents qui souffrent, parce que mon fils il aurait pu très bien être dedans, il n'était pas très loin. Alors voilà, on vient là pour lui, pour ses copains, pour tout le monde. Siento tantísimo, para mí he estado un shock. Todos venimos de vacaciones a pasar un momento feliz, encontrarnos con una situación así muy triste. Nagpaabot na rin ng pakikiramay at tulong ang ilang bansa at ang European Union habang patuloy ang pagbibigay ng medikal na suporta sa mga biktima ng trahedya. Samantala sa Netherlands, 2 ang nasawi habang daan-daan ang nasugatan sa mga aksidenteng may kinalaman sa paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa pulisya, isang 38 anyos na lalaki sa Aalsmeer at isang 17 anyos na binatilyo mula Nijmegen ang namatay matapos maaksidente sa paputok habang 3 pa ang malubhang nasugatan. Kasabay nito, iniulat ng Dutch police ang tinawag nilang unprecedented violence laban sa mga police at emergency responders. Mahigit 250 ang inaresto sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa pag-atake sa mga pulis at bombero gamit ang paputok at maging petrol bombs. Sa Amsterdam, nasunog ang Volderkerk, isang neo-Gothic na simbahan na itinayo pa noong 1872 at matatagpuan malapit sa sikat na Vondelpark. Ayon sa mga otoridad, gumuho ang 164-foot tower ng simbahan at malubhang napinsala ang bubong dahilan upang lumikas ang mga residente sa kalapit na mga bahay at pansamantalang putulin ang supply ng kuryente sa lugar. Patuloy pa ring iniimbestigahan kung ano ang sanhi ng sunog. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.